bantay bagyo tayo, bagyong Waning sa paghagupit niya po. Ginulat po ang marami dyan po sa Bicol Region at Central Luzon. Nagdulot ng pagbaha, landslide at maging pagragasa ng lahar sa Albay. Libo-libo po sa ating mga kababayan apektado. At ang tanong, sapat ba ang ginawang paghanda ng gobyerno at handa ba silang tugunan yung magiging epekto nitong bagyong Waning? Professor Winnie Monsod na kasama natin. Maring Winnie. Nako, good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, hindi ba, meron tayong National Disaster Risk Reduction Management Committee. Meron pa tayong on the provincial level, hindi ko alam kung merong municipal level, etc. Hanggang ngayon, hindi ko pa nalalaman kung merong mga report to say kung anong kabutihan ang nagawa ng ganyang klaseng organization compared to what it was before. Hindi ba? So we don't know. Has the number of people that usually are affected by typhoons of particular severity na bumaba ba yun, etc. Kasi, di ba, nagtataka tayo, kung merong disaster risk reduction preparedness, etc., etc., eh bakit meron pang nasasawi, etc.? In other words, shouldn't there be at that level already yung ayan, magkakaroon ng kwan dito, alis kayo dyan, mag-evacuation kayo dyan. Number one. Number two, gusto kong malaman hanggang ngayon, natatandaan mo yung Ondoy, nung nagagalit tayo, bakit hindi natin nalaman ang severity ng Ondoy? Eh kasi sabi nila, yung mga equipment, wala daw nung araw. Wala pa. Kasi yung ating equipment yung ating equipment was not equipped, was not prepared. Doppler radar. Yan, dumating na ba? Nasa Subic na po. Tingnan mo na, anong ibig sabihin nun? Ginagamit na ba? Pag nag-forecast sila, may kasama na pong bilang ng rainfall. Okay. Kung 40 millimeters, may mga ganon. So, kung ganon, so there's no more risk for yung catching anybody surprise for flooding, hindi ba? Kasi rainfall yun. May rainfall na. Nasusukat na. Eh bakit meron pang ayun ang hindi ko so that's got to be asked of Benito Ramos. Ay, nasa linya na. Ayan, let us ask him. NDRRMC, yan, Yusek Benito Ramos, ang ating executive director dyan. Yusek Ramos, good morning po uli. Igan, Ma'am Winnie, magandang umaga. Ma'am Winnie, happy birthday. Ay, naku! Thank you! How did you know? It's tomorrow pa yan. Thank you. Bukas pa, pero inunahan mo kami, Yusek, May surpresa kami, inunahan mo kami. Update tayo muna. Bago sa tanong ni Maring Winnie, update muna kami. Ano na yung pinakahuling pagtaya niyo dito sa bilang ng mga namatay, tsaka nasugatan o naapektuhan yan, napinsala? Igan, Ma'am Winnie, nadagdagan yung bilang ng mga namatay. 31 na. Opo, at madadagdagan pa dahil meron nag-landslide doon sa Ifugao. May dalawa doon na hindi pa makita yung bangkay, kaya dineclare lang muna na missing dahil hindi pa nakita yung bangkay. Okay. Were they given, Undersecretary, were they given enough warning? Opo, at nung kwan pa ito, 23 ng July, nagka-warning na yung Pag-asa. Yung low pressure pa lang ito, nag-warning na, kaya naghanda na kami. Nag-warning na ano? Nag-warning na ano po? May mga landslide. Na magkakaroon ng landslide. Ay, hindi ganun na, Ma'am Winnie. Yung pag-warning kasi ng Pag-asa ay hindi accurate talaga. Kagaya nung nangyari dito sa yung Bunggoy niya sana yung Polillo, 2 batalyon. Ang inihanda ko dyan sa may Real, Infanta. Lumiko Lumiko. Kaya landslide doon sa may kasuguran na dinalungan ng Aurora nag-landfall. But hindi in other words po, opo, hindi very accurate yan na Ma'am Winnie. Typhoons are by their very nature unpredictable. Opo. Kung ganon, bakit po talsik si Prisco Nilo? Eh, alam naman ng buong mundo na typhoons are unpredictable. Bakit nagalit I mean, can you explain to us kung bakit yung kay Prisco Nilo, galit na galit ang presidente, pero ngayon na, it's clearly unpredictable, may mali pa rin, walang sinasabi. What do you think? Ma'am Winnie, in fairness, ayaw ko muna mag-comment, baka pati rin ako tatalsik. Basta ganito lang natin. Ganito lang, Ma'am Winnie. Ganito, Yusek, it's a reasonable. Yusek,
sundan ko lang yung sinabi mo. Akala mo Polillo Island baga landfall, di ba? Sa Oo, Polillo. yan ang nga, Kwan, So yan doon kayo ang, nakakoncentrate. Pero sinasabi, nakakonsentrate opo, ako doon. pero Yusek, sabi ng Pag-asa, ang laki ng diameter nito, kahit lumisya, apektado pa rin ang Quezon. Opo, Hindi ba? So 500 kilometers yan, kaya yan ang, pag sinabi nila Polillo, handa na rin doon sa may Kasi Singgalan, yung tuwid na daan ng bagyo, hindi naman... Hindi, lumihis man siya, yung pa rin ang diameter, Yusek, di ba? Opo. Yeah. In other Opo, words, opo. Quezon from the very beginning was going to be affected. Affected. O, sinasabi Opo. na. So, kayo ba are you also in charge or do you have authority over the Provincial Disaster Risk Reduction Committees? Meron. Ma'am Winnie, ganito yan ang organizational setup natin sa at regional level, yung Office of Civil Defense sa regional director ang akin. Sa probinsya, ang hepe dyan yung provincial governor. Doon sa munisipyo, ang hepe dyan ng NDR, ng local, yung mayor. Hanggang doon sa barangay, yung barangay stop right captain. there. Undersecretary, stop right there. With respect to the province, can you i-reconcile nyo nga, bakit nagalit si Joey Salceda na parang hindi daw sila na-abiso ng... Nagalit siya kasi Why? ang lakas na ng ulan, hindi pa signal number 1. Gano ay... Gusto niya magdeklara si na Yusek Yumol signal number 1. Yes. Diba, Yusek? Bakit nga naman? Apo, yun na nga, hindi sila nagkaintindihan doon sa yung declaration ng signal. Una mo na yan ay yung LPA, pagkatapos tropical depression muna, pagkatapos magiging storm. And then from there, ano bang signal number 1 ba ngayon, number 2, etc. Hindi sila nagkaintindihan. Kasi ang unang tatamaan dyan every time ay yung Eastern Visayas at saka yung Bicol region. Last Oo, question, opo. Undersecretary, saan ko po makikita ang report na kung ano ang value added ng inyong bagong organization in terms of lives lost, in terms of evacuations, in terms of whatever. Hindi ba? Meron kayong bagong organization or nagkaroon kayo ng restructuring of your organization. How do we know that itong restructuring ng organization nyo ay nakabuti sa sambayanan? Opo, Ma'am Winnie, ang Website. nito, yung pagkabuti nito ay yung coordination natin sa local government at saka yung sa national Wala kayong government. website, Yusek? Meron po. May Pero wala ba website po tayo, kami. hindi ko nga nakakita Ang Pag-asa wala ba may tayong mga Twitter. dakos? No, I need a Ay, we need data. a specific website as a result of this new organization. Ito po ang nangyari before for similar typhoons, etc. Ito ngayon. Ngayon, in other words, gusto natin malaman, are you worth it? Ayun. Yung pera na ginagastos natin for this, is it worth it? Meron bang, what do you call it? Meron bang pag-asa? Ma'am Winnie, meron. Please. Yung naman. Show me, because I looked at your website, Okay. Okay. Yusek, salamat, ha? Thank Maraming you. salamat din po, Ma'am Winnie, and happy birthday. I thank you so much. Ayan, dahil... Yusek Ramos, salamat. Dahil birthday mo, Oh. eto, panoorin natin ang expose na ito. Ay, na naman. Oh. Where? Go! Pag mga issue na ng lipunan ang pinag-uusapan, palaban dyan ang UH resident analyst na si Maring Winnie Monson. No. It cannot be. Pagdating sa debate, bawal sa kanya ang mga pasaway. At ang mga hirit niya talaga namang di matatawaran. Kaya naman isa siya sa mga ekonomista na talaga namang tinitingala at hinahangaan. At bilang paggunita sa kanyang kaarawan, tayo naman ang kikilatis at susuri sa namumukod tanging mari ng bayan. Bakit kaya siya espesyal sa mga malalapit sa kanya? Analysis number 1, si Maring Winnie. Palaban pero may mabuting kalooban. Wala siya ng mga arrogance, yung mga yabang, wala siya ng mga ganon. Analysis number 2, si Maring Winnie. Puno ng passion sa pakikipagdiskusyon. She can raise her voice and argue very, ewan ko kung totoo yun, pero mukhang galit o kaya mukhang very passionate, and that's very persuasive. Analysis number 3, si Maring Winnie. Malupit kung magtanong at wala siyang sinasanto. Whenever Winnie calls me, I get terrified. She would always ask quite difficult questions. At analysis number 4, si Maring Winnie. Sobrang mapagmahal pagdating sa mga anak at mga apo. She likes to cook. She does pastas very well.
Nilaga, certain Filipino cuisine. Always uses very fresh ingredients. Kaya naman Maring Winnie, malugod ang pagbating hatid ng mga taong malalapit sa iyong puso. Happy birthday, Maring Winnie! Happy birthday, Ma'am Winnie! We love you! Happy birthday, my friend Winnie! You will have the same apple pie as usual. Winnie, happy birthday. We treasure every year that you're with us. Happy birthday, Winnie. You know, the School of Economics loves you so much. Well, on behalf of myself and my Camera Shy siblings, very, very happy birthday, Mom. We're proud of you. We love you very much, and we wish you all the love, health, and happiness. And we look forward to all the many blessings that will be showered upon you this year. Ang aming overall analysis, si Maring Winnie, espesyal sa puso, di lang ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, pati na rin sa mga puso ng mga masugid nating taga-subaybay. Kaya mula sa amin dito sa unang hirit, happy birthday, Maring Winnie! Pasok! Ayun, huwag kayong pasaway na tatlo, ha? Bawal. Love. Thank you so much. Talaga. At, Iba na talaga ang kapuso, ano? Dahil isa pa kaming sorpresa. Hello, Christian? Wala, tulog. Tulog. Hindi. I love you daw, pinarating na sa akin. Ay, gano'n. Message. Message. Thank you. Okay. Birthday wish mo. Bukas po yung talagang birthday ni Maring Winnie, ha? Oo. Anong birthday wish ko? Yes, oo. Ay, nothing but the best for the Filipino people. Nothing but the best. O, sige na. Okay. May kwento. O, diyan ko muna. May kwento pa tayo. Ano, may kwentuhan pa ba tayo? Unang balita na po. Diyan ko muna. Tutuloy ko na yung kwento ko. Thank you. Ang mga unang balita sa umagang ito. Bagyong Waning, wala na sa lupa at kumikilos patungong China, pero nag-iwan ng pinsala sa mga lugar na dinaanan nito. Latest weather bulletin, alamin. Ilang kalsada sa Aurora